Jesus, sa'kin ay hindi nagbago. Laging tapat, kailan ba'y di nagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Sa buhay man may kabiguan, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Isigaw natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, ang nag-iisang Diyos na tapat at kailanman hindi nagbabago. Sisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat. Wala kang katulad, Panginoon. Oh, oh, humihingi, naghahanap, kumakatok sa'yo o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa'yo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man. Naghihintay, umaasam sa katugunan mo. Lingapin mo kami ngayon, daing namin sa'yo, pagkat tanging ikaw makakagawa. Mga kamangha-mangha at pagbabago sa aming buhay. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pa di ko naisang mapahamak ka. Hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang
napakagandang bagay na kapag tayo ay may naririnig na inuutos ng Panginoon sa atin at isasagot natin sa ating Lord, let it be unto me. Pag-ibig mo walang katulad at pinagbabago. Pagkasama ka, Jesus, araw-araw Pasko. Yung gusto mo ipagawa mo sa Kanya, nakikita sa'yo. Anak, simba ka ha, dahil ikaw, every Sunday, hindi dito ka. Anak, sali ka ministry ha, dahil ikaw mismo nasa ministry ka. Yung lahat ng sinasabi mo sa anak mo tungkol sa Diyos, dapat ginagawa mo. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa mga inyong lahat na naka-tune in po at makikisa pong maghandog sa ating Diyos na buhay para po sa pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Praise God. Talagang napakabuti ng ating Diyos sapagkat itong araw na to ay napaka-special po. At na isang balita na kung saan na parang nagkaroon ng problema. Pero ngayon, inalis ng Lord ang mga problema niya sapagkat bakit? Darating ang kanyang mga anak para magpuri sa kanya. Amen. O sabihin mo sa katabi mong, kailangan maibigay natin sa Panginoon ng todo-todo natin pagpupuri. Alright? So ngayon po, handa natin mga sarili. Alam ko po ng mga nakaraang araw, marami tayong nakatagpong mga problema, pero binibigyan tayo lagi ng Diyos ng panalo. Panalo tayo sa lahat ng mga temptation na ibinibigay ng Lord sa harapan natin. Sometimes mayroong mga problemang dumarating sa harapan natin, yung iba na ipapasa natin, yung iba na ibabagsak natin. Pero pag naramdaman natin na nangusap ang Panginoon na, oy, bagsak ka sa test mo na temperance ha, pagsisiha mo yan. Sabi mo kay Lord, Lord, sorry po, again. Pag sabi mo again, bukas meron ka na naman temptation. Anong temptation? Yung temperance mo, susubukan na naman. Kaya pagka mawala ang temperance mo, mag-pray ka na, Lord, tulungan mo po ako. Huwag mong pabayaan na bumagsak ako sa test. Tandaan ninyo, pag nangangaral ang mga pastors, yan, pagka sinarado na ang Biblia, naghiwa-hiwalay na tayo, kanya-kanya na tayong test. Kaya yung mga turo natin, lagay natin sa isip natin at sa ating puso. Para sa ganon, laging masaya ang mga mukha natin. Tingnan mo yung katabi mo, di ba masaya ang mukha niyan? Alright. So ngayon po, ay ang ating verse, Genesis 8, 1-3. Then God remembered Noah and every living thing and all the animals that were within the ark. And God made a wind to pass over the earth, and the waters subsided. The fountains of the deep and the windows of heaven were also stopped. And the rain from heaven was restrained. Sabi mo, meron palang ulan dun nang gagaling sa heaven. And the waters receded continually from the earth, and the end of the 150 days, the waters decreased. Yan po, mga kapatid, ang nangyari noong unang panahon. Na kung saan dumating ang delubyo, pero ang Diyos hindi po nakalilimot sa mga pinili niya. Pinili niya po si Noah, family ni Noah, at yung mga hayop na pinakuha niya kay Noah.
Sapagkat bakit? Pumipili ang Diyos para iligtas kung meron man lang din siyang plano na tupukin ang lahat ng tao. Bakit? Kasi may plano na naman ang Diyos ngayon. Di ba? May plano ang Diyos ngayon kung anong gagawin sa mundo, kaya pinili ka. Kaya lang, ang difference ngayon, napakarami ng no one, tinatawag ng Panginoon. Kaya, sabi mo sa katabi mo, mapalad ka ulit. Yuko natin ang ating mga ulo, tayong manalangin. O dakilang Ama, maraming salamat po sa buhay namin. Maraming salamat sa mga nakaraan okasyon na pinagdiwang, Panginoon, ang iyong kapanganakan. Tunay nga po na naalala ka namin palagi sa aming mga buhay, kung paano mo kami binubuhay, kung paano mo kami tinutulungan. Nasa ano man kaming kalagayan sa ngayon, alam namin na higit pa rin ang paghihirap mo sa cross of Calvary nung iniligtas mo kami. Ngayon po, Lord, plano namin na muli kang lugurin, pasalamatan, itaas sa kalagitnaan namin. Dahil hindi namin kayang katagpuin ang mga problema kung di mo kami tutulungan. Kaya dalangin namin, Lord, na kami po'y basbasan mo. Patawarin mo po kami kung meron mo kaming nagawang pagkakamali sa mga nakaraang araw, nakaraang oras. At tulungan mo po kami, Lord, na laging magpakatuwid sa harapan mo. Dahil alam namin, Lord, pag naging matuwid kami, maraming blessing kang binibigay sa amin, O Diyos. Kaya dalangin namin na magmula sa umpisa hanggang sa wakas, kayo po ang siyang manguna. Tinataboy namin palayo ang lahat ng gawa ni Satanas sa mga tao, Panginoon, na naglilingkod. Hadlangan mo po siya, kontrolin mo po ang kanyang mga kampon, Panginoon. And in Jesus' name, tinataas po namin ang lahat po ng aawit, lahat ng tutugtog, maging ang aming beloved Bishop, Panginoon, na gagamitin mo. Ibigay mo sa kanya, Lord, ang double portion ng anointing mo upang sa ganon, sa pagharap niya sa kalagitnaan namin, kayong muli ang siyang marinig namin. Kayong muli ang siyang makita namin sa kanya. Inaasahan po namin, Lord, sa mga nakaraang panahon na maraming problema, ngayon ay muli mo kaming bibigyan ng kalakasan. Sa iyo lahat ang kapurihan, in Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Hallelujah, Lord! We give you all the glory, all the praises and honor. Jesus! We're searching the world, the lost will be found. In freedom we live, as one we cry out. You carry the cross, you died and rose again. My God, I only ever give my all. We praise you, Jesus! You sent your son from heaven to earth. You deliver us all, it's eternally heard. I search for truth, and all I found is you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise and all we ought to take. Take it all. Take it all. Let the Lord take all the glory and praises, church! You sent your son from heaven to earth. You deliver us all, it's eternally heard. I search for truth, and all I found is you. My God, I only ever give my all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Yes, Lord! Our praise and all we ought to take. Take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise and all we ought to take. Take it all. Take it all. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Running to the one who heals the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Let's sing, church! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo umawit, church! Jesus, we're living
for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise. And all we ought to take, take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise. And all we ought to take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise. And all we ought to take it all. Take it all. Jesus, we're living for your name. We'll never be ashamed of you. Oh, 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 our praise. And all we ought to take it all. Take it all. Take it all. you, Lord. Church, let's continue to give honor and praises for the victory He has given us this year. Thank you, Jesus. Your kingdom generation declares your majesty, and our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, we burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. We set eternity in my heart, so I'll live for you, for you. Hallelujah, hallelujah, honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah, we'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Your kingdom generation declares your majesty, and our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving, we burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. We set eternity in my heart,
ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. Panginoon, kay buti mo, sa lahat ng panahon, sa dalangin may tugon. Dakilang iyong biyaya, ang pag-ibig mong alay, aking isasaysay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka, ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoon ang buhay ko, Diyos ang makapangyarihan, aking kaligtasan. Pag-ibig mo'y di magmamaling, ang kabutihan mong alay, aking tinataglay. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka, ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Sadyang napakabuti mo sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Di magbabago. Salamat sa pag-ibig. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka, ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo. O Diyos, ikaw ang hari at Panginoon, tunay na kalakasan ko, gabay kang totoo. Purihin ka, sambahin ka, ng lahat ng nilalang. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. Panginoong Jesus, kay buti mo sa akin. O Diyos na nasa langit,
Muli kami lumalapit sa iyong harapan, O Diyos, at humihingi ng habag, Panginoon, sa araw na ito. Una sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong pinagaloob mo sa amin, na muli kami makapakinig na iyong salita, at muli, O Diyos, ay maisagawa namin para sa aming buhay, Ama, lalo sa nalalapit na pagpapalit ng taong ito, Ama. Tulutan mo sa magitan ng mensaheng ito, Lord, ay mabago kami lahat, O Lord, at kung ano yung kalooban mo siya masunod at matupad sa aming buhay, Ama. Bigyan mo lang kami, Panginoon, ng pandinig na makita namin at mapakinggan namin, O Diyos, ang dapat namin pakinggan at maisagawa namin lahat, Panginoon, para sa ganun, O Lord, ay mabago ang aming buhay para sa darating na taong ito, Ama. Naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw, Diyos, ang may author ng gawaing ito. Tinakda mo sa araw na ito na makinig lahat ang anak mo, O Diyos, upang sa ganun, O Lord, ay lalo kami, Panginoon, kung maging mainit sa aming pananampalataya at maging karapat-dapat sa iyong harapan, Ama. I-anoint mo yung lingkod para madaman ang lahat, O Diyos, na Ikaw mismo nagsasalita sa aming kalagitnaan, Lord. At padaluin mo sa amin, Lord, strong anointing mo mula sa akin, patungo sa lahat ng mga anak mo, O Diyos, pati sa lahat na nanonood sa television, Ama. Salamat na marami, Lord. Masa kami ng tagumpay sa umagang ito, Lord. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. You may all be seated. Hopefully, mga kapatid, sana po, yung lahat ng pag-aaralan natin sa umagang ito ay hindi lang natin pakinggan, kundi ito po ay isa pamuhay natin. You know why? Kasi sa message na ito po, nakasalalay po ang blessing ninyo sa darating na taon po. Pag inyo nagawa itong bagay na ito, 101% naniniwala ako you will be blessed by next year. Yung hindi inaasahang blessing, darating po sa inyo po. This is about blessing talaga. Blessing na gusto ng ating Lord. Wala masama sa blessing, mga kapatid, as long as na yung blessing natin po, ang Lord ang inuuna po natin. So, naniniwala ba kayo na pwede tayong pagpalain sa next year? Yes. Ganun din ako. Okay, in the book of Leviticus, chapter 26, verse 3, the scripture says, if you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, then I will give you rain in its season, and land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit. In verse 10, you shall eat the old harvest and clear out the old because of the new. And our subject today is entitled, Clear Out the Old. Okay, brothers and sisters, in just 2 days, the year 2025 will be over. And because time is so fast, it seems that 2025 had passed just like that. Ang bilis ng panahon. Yung 1 year parang ganun lang, dumaan lang na ganun. Ang December parang dumaan lang na ganun. But I know all of us had experienced different kinds of difficulties in life. Some in emotions, many from severe sicknesses, and some they died, but majority in finances, which resulted in different reaction from each of us. Many have suffered anxiety, and some are captured by worries, nag-aalala, others controlled by fear o takot, and some are in bondage of sin o nandun po sa kasalanan. Others have displayed bad behavior, bad attitude, but majority are penetrated by negative thoughts. Yung mga bagay sa mind natin na negatibo po ay kinaptured ang mind natin na itong year na ito. But I strongly believe that despite the negative predictions in 2026 about the economy, about disasters, about wars, pestilences, and calamities, we as Christians always have a better life. Sa kabila po ng mga lindolat ng yan, gerang yan, sa atin po bilang Kristiyano, maganda pa rin ang buhay natin sa isang taon. Better life, better future, and hope until the coming of the Lord. Nando na magandang kinabukasan natin, nando na magandang future natin, nando na magandang pag-asa natin hanggang sa dumating ang ating Lord. Yan ang isang buhay ng isang Kristiyano. Now,
That's why I'm still convinced that a better life is waiting for us this 2026. Naniniwala po ako. But why did I say this? Ba't ko to sinabi po? In Leviticus chapter 26, because of His covenant to His people, God gave a promise of blessing to His children. Nangako siya ng pagpapala sa kanyang mga anak, the promise of prosperity in agriculture, the promise of social contentment, the promise of victory over the enemies, and a comforting sense of God's presence. Yun po yung mga pangako ng Diyos sa mga Israelites po sa book of Leviticus 26. And these are complete blessings for a child of God. Kompleto po yan. But always remember that the blessing of God are always conditional. Ang pagpapala ng Lord hindi po automatic. Even the salvation of soul is conditional. In John 3:16, for God so loved the world that whosoever, sino man na mananampalataya, pag hindi nananampalataya, hindi ka maliligtas. In Deuteronomy 28, God gave His children a complete promise of blessing with the word if, before the blessing. If you will obey, and even in the New Testament, the Lord Jesus Christ said, if you can believe, all things are possible to him who believes. And if you have faith, andun ulit yung if, kung may pananampalataya kang kasing laki ng butil ng mostasa, ay mapapausog mo ang bundok. But the question is, what was the condition of God to the Israelites which was given through instructions? Ano yung condition ng ating Lord? Now, Leviticus 26 verse 3, dito muna tayo. If you walk, ayan ang condition. If you walk in my statutes, if you keep my commandments, if you perform them, puro if po yan. Kung ikaw lalakad ng ayon sa aking panatuntunan, kung ikaw sa aking mga commandments ay iingatan mo, at ang ikaw gagawin mo lahat na aking inutos, yun po ang kondisyon. Now, first, una po, the provision of God. Sa Leviticus 26:10, enumerate po natin. First, a provision. You will have such a surplus of crops. Meron ka mga sobra-sobra, sa madaling sabi, na aanihin o pananim. This phrase highlights God's promise of abundance and provision. Yun ibig sabihin nun. Now, for information, the Israelites, an agrarian society po sila. Umaasa sila sa pananim, umaasa doon sa tanim para sa kabuhayan nila. They rely doon po sa kalang pananim. And this means the previous harvest were so bountiful that they lasted until the next. Umaapaw yung kalang ani dito sa taong ito, umaapaw at kakasya hanggang doon sa isang taon pa. Now, this reflects, yung ibig sabihin nito po, ito'y nagre-reflect sa faithfulness with the provision of manna ng Lord sa wilderness in the book of Exodus 16. Doon sila po'y supplyan ng Lord doon po sa wilderness. But it is also the shadow. Ito ang anino po ng spiritual abundance na matatagpuan natin kay Jesus Christ sa New Testament, who is called the bread of life in John 6:35. Now, it is also the type of God's supply. Yan din yung type ng supply ng God in the New Testament through Jesus Christ. Philippians 4:19, that my God shall supply all your needs according to His riches. In other words, ganun po ang Lord natin mag-provide sa kanyang mga anak po. From Old Testament to New Testament, provider ang ating Lord. And the reason why we survive this 2025, yan ang dahilan, ba't nakasurvive tayo 2025? O ba sa atin, baong sa utang pero nakasurvive ka? Ba sa atin, tama lang, nakasurvive ka? Sa atin, sobra-sobra pa, kaya nakasurvive ka. Kaya nandun yung survival po natin. Lahat tayo mga survivors po ng 2025. Nakasurvive po tayong lahat. Kaya thank you, Jesus. Everybody shout, thank you, Jesus. Now, sa parting ito, isang bagay lang gusto kong linawin din sa inyo. Sana po, huwag tayo makontento sa survival lang. Dapat po may sobra tayo. Mahina yata.
Dapat may sobra tayo. Hindi lang nakaraos tayo, dapat may sobra tayo. As a matter of fact, kailangan natin ngayon ang finances pagdating po sa ating district evangelism po. Kailangan po natin, kailangan lahat tayo i-bless ng ating Lord sa 2026. Sino naniniwala by next year you will be blessed by God? Yes, I believe. I strongly believe. If, kung susunod tayo sa kondisyon, if you will obey the condition of God, okay, makukuha po natin. Surely you're going to achieve it or to obtain it next year. Makukuha natin po. Just obey. Just obey, believe and obey. Doon sa sinasabihin ng Lord, titsakin ko sa inyo, maibe-bless tayo ng ating Lord. Now, ang tanong, ang condition ng Lord sa mga Israelites, you need to clear out the old grain. Ang una meaning nito, this verse implies the continuous cycle of blessing na binibigay ng Lord. Meaning, God's blessing is not just one time, o hindi po one-shot deal, one-time event, hindi po, but continuous and overflowing. Dire-diretso ang blessing ng Lord, dire-diretso po. Meaning, sa Lord po, sinasabi niya sa Israelites, ubusin na ninyo, sobra-sobra stock ninyo, ubusin ninyo yung continuous na supply ng Lord, umaapaw ang supply ng Lord, kanya, sige, ubusin ninyo. Sa ibang verses sinabi, throw away, tapon ninyo, sa madaling sabi. Talagang magpasakasa kayo sa blessing ng Lord talaga kasi may darating na naman. May darating ulit yung blessing kanya, magpasakasa ka na yun. Sige, ubusin mo na yan. Dahil sa susunod, meron na naman. However, ito na po yung kondisyon. Sa spiritual aspect, sa kanila literal, ubusin na yung stock ninyo dahil may darating na panibagong stock. Sa atin po, this can be seen as metaphor or spiritual renewal and growth. Sa atin po, ibig sabihin nun ay may kinalaman po sa ating pagbabago at may kinalaman sa ating pong paglago sa pananampalataya. Meaning, if you want to be blessed by next year, clear out the old or throw away what is left of the old. Lahat ng mga luma, itapon na po natin. Lahat ng mga luma, iwaksi na po natin. Lahat. Everybody shout, lahat. Yes. Ngayon, ano-ano yung dapat nating itapon na at kalimutan na at iwanan sa 2025? Yan ang tanong ngayon. Kukunin natin sa Tagalog dito sa Ephesians 4:17 to 32. Mahaba ito. Revised Tagalog. Listen carefully. Sa pangalan ni Jesus, grabe, in Jesus' name, itong sinasabi ko sa inyo, kayo sa iglesia sa Efeso, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya. Huwag na. Sa Diyos, walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Ando na yung salitang wag. Next. At wala silang pangunawa dahil sa kanilang kamangmangan. Dahil sa lang katigasan ng ulo. Ayan. Magmula na itayo unto God be the glory church, firming late na po. 40 years na po yan. Magbago ka na. 2025, ganyan ka pa. But 2026, dadalhin mo pa ba yan? Late na yan. Huwag nang matigas ang ulo. Yan ang mga hindi mananampalataya. Matigas ang ulo. Huwag ka kasi anak ka ng Diyos. Nakukuha nyo ba? Kanya wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Tayo may bahagi tayo, anak tayo ng Diyos. Kanya, huwag matigas ang ulo. Pag sinabing alas 9, nandirito po tayo. Naunawaan po ba natin? Everybody shout, praise the Lord. Sila'y naging alipin ng kahalayan. Wala na silang kahihiyan. Ang bigat niyan. Yan din yan, sinasabi ng Lord. Oy, 30 years ka na late, mahiya ka naman. Oy, pirmi ka na late, mahiya ka naman. Maliban doon sa mga sabihin natin, wala talaga magagawa. Sila'y may trabaho talaga, nalilate siya. Okay lang yun, walang problema. Pero yung galing ka sa bahay,
Alam mo naman, kinabukasan may service ka, late ka pa rin. Mahiya ka naman, sabi ng Diyos. Mahiya ka naman. At hindi lang yon, yung ugali natin, hindi pa tapos ang service, ando doon na kayo, pumipila na kayo doon, mahiya ka naman, brother. Misang galit ka pa rin sa aser natin. Pag sinasabihan ka, galit ka pa, mahiya ka naman. Tumatahimik yata tayo. Everybody shout, praise the Lord. That's the problem. That's the big problem. Hingi ka ng hingi sa Lord. Lord, bless mo ko. Lord, bless mo ko. Lord, bless mo ko. Pumunta ka ng alas 9, alas 9, alas 9, alas 9, alas 9. Lord, bless mo ko. Pumunta ka ng alas 9. Lord, bless mo ko. Pumunta ka ng alas 9. Lord, bless mo ko. Pumunta ka ng alas 9. Nakita nyo nangyayari? Hindi nyo alam? Akala nyo kasi baliwala sa Diyos yan eh. Doon sa ibang Diyos, baliwala yan. Pero sa Diyos natin dito, hindi baliwala yan. Nakikita ng Diyos yan. Yan natatandaan po ninyo. Alam ng Diyos, pagdating sa pera, maaga pa, nandun ka na. Pagdating sa hanap buhay mo, maaga pa, nandun ka na. Takot ka matanggal sa trabaho, hindi ka takot di masama sa rapture. Yan ang sinasabi ko. Hindi na dapat yan sa next year. Huwag na dapat yan. Mahiya ka naman. Mahiya ka, nakakahiya. Ako nga kagabi, ano oras ako nakatulog? 1:30 na ako nakatulog. Gising, alas 4, gising pa din. Why? Service nga eh. Kaya wala tayong dadahilan dyan. Kung mahal mo talaga ang Diyos, gusto mo sumunod sa Lord, gigising ka na maaga para nandito ka na maaga. Hindi pwede po. Sa church po natin, sasabihan po kayo. Sigurado yon. Kasi mahal kayo ng Diyos, kaya sasabihan kayo ng Diyos po. Siguro maganda yan ang motto natin ngayon. Mahiya ka naman. Sabi sa katabi mo, mahiya ka naman. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Hindi ganyan. Kailan ba ako nagturo dito? Pwede late. O, magpa-late na kayo. Hoy, pa-late kayo, perme. Tinuro ko ba yan? Tinuro ba ni Kristo yan? Sa katunayan, in the book of Romans chapter 1, I'm sorry, I forgot the verse, ano? Alam niyo sinabi ni Paul? Mga hangal ang hindi tumutupad sa tipanan. Ang tipanan nyo, alas 9 natin dito sa Diyos. Tapos magpapalit ka, di hangal ka sa harapan ng Diyos. May hangal bang maliligtas? Kala nyo kasi salvation, basta gano'n lang, makipot ang landas patungo sa langit. You know why? It's not necessarily talagang makipot. Ikaw ang nagpapakipot dahil ayaw mo sumunod, tigas ng ulo mo. Nakuha nyo ba? Ganyan pala mag-preach si pastor, ganyan talaga. Ganyan mag-preach ako po. Sinasabi ko kung anong totoo. Para gusto ko maligtas kay lahat. Kanya tayo nandito para maligtas. Naunawan po natin. I really want you to be saved, all of you. Kaya sinasabi ko sa inyo kung ano ayaw ng ating Diyos. Next. Hindi ganyan na natutunan nyo kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral. Napakinggan. Madalas pakinggan. 30 taon ang pinapakinggan. Iba 40 years nang pinapakinggan ang aral ni Kristo. 40 years mo rin natutunan. Natutunan mo na kung ano ang aral ni Kristo. Ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Napakinggan, natutunan. May natutunan ka ba? Baka hanggang dito ka lang. Puro pakinig ka lang. Wala ka nito. Pag meron ka nito, siguraduhin mo meron ka rin nito. May natututunan ka at ginagawa mo yung natututunan mo. Tama ba yun? Next. Iwanan na ninyo. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Tama na. Tapos na, tama na. Hubarin na ninyo yung dating pagkatao. Hubarin na. Why? Na nagpapahamak dahil sa masasamang pagnanasa o gawa. Magpapahamak sa inyo yan pagdating ng panahon. Pagdating ng rapture day, baka magulat ka, iyak ka dahil naiwanan ka dahil nandyan. Always remember the 10 virgins. 5 were foolish, yung 5 foolish. Kanya hindi nakasama yun. They were all late. Late sila, bumili sila ng langis, pagbalik nila, sarado na.
Kanya sila hindi nakasama sa rapture day. Kaya binibigyan ko ng din sa inyo ito para magkaroon ng quality ang paglilingkod ninyo. Magkaroon ng kwalidad ang paglilingkod natin. Hindi basta-basta lang ang paglilingkod natin. May kwalidad dahil Diyos ang pinaglilingkuran po natin. Next. Magbago na kayo. Magbago na kayo ng pag-iisip, pati diwa baguhin na. At ang dapat ninyong isuot, bagong pagkatao na. Bagong taon ay magbagong tao. Naunuan po natin. Bagong taon, magbagong buhay. Kanta ka na kanta, bagong taon ay magbagong buhay. Totoo ba? Yan ang tanong, totoo ba? Pag sinabi mong bagong taon, bagong buhay, bago ka na, di ka na late. Why? Ang bagong pagkatao ay nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay. Banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Next. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. O lahat na sinungaling, please, akala nyo hindi nakikita ng Lord yan? Nakikita po, mga sinungaling. Ayaw ng Lord ng sinungaling. Maliit na kasinungalingan, malaking kasinungalingan, parehas po yan. Kasinungalingan po, ayaw ng Diyos. Revelation, malagim ang kasasapitan ng mga sinungaling. Na, sinabi ng Bible, lahat ng pagsisinungaling, tama na. Magsabi ka na ng totoo. Alam mo isang pagsisinungaling? Mga hipokrito. Nagkasama ng loob, wala na sa akin yan. Pero meron pa sa kanya, sinungaling ka. Pagka ganyan. Ang daming sinungaling na ganyan. Napakarami. Wala na. Pala meron pa. Sinungaling ka. Why? Duwag ka. Duwag kang magsabi ng katotohanan. Matapang ka lang magsalita ng kung ano ang paninira, pero pagdating sa katotohanan, duwag kang tanggapin ang katotohanan. You're not brave, you're covered. Duwag ka pagka ganon. Next. Kung magagalit man, eto na naman. Kung magagalit man, pwede naman pala magalit. Iwasan ninyo kayo'y magkasala. Yun lang. Pwede kang magalit. Ang Lord nagalit di ba? Pinagtatapong pa niya yung kwento. Pero iwasan nyo magkasala sa paanong paraan. Huwag nang lubugan ng araw ang galit pa ninyo. Nagalit ka ngayon, mamaya, alas 5 na. Magbati na tayo, alas 5 na. Dapat ganun Sino nagalit ngayon? 5 taon na, galit pa rin. Mamarkahan ka niya, marka dito, markado. Naalala ko tuloy si Fred Panopio. Markado. Ayan, markado. Mamarkahan mo lahat siya, marka konting kaliang, ganun naman. Konting mali niya, ayun why? Markado Huwag kayong magmamarka. Kung tayo mamarkahan ng Diyos, impyerno tayo lahat. Walang dahilan para magmarka ka sa tao. Pag nagalit ka, mamarkahan mo. Wag! Pwede ka magalit. Pagkatapusan, pagkalipas ng hapon, batiin muli, magbati na kayo, mag-ayos na kayo. Tapos, yun ang isang tunay na Kristiyano. Bakit pinagbabati agad? Huwag niyong bigyan ng pagkakataon ang demonyo. Pag pinatagal mo yung galit sa puso mo, demonyo na. Ang suwa sa'yo, hindi mo alam. Pati salita mo, demonyo na. Pati ugali mo, demonyo na. Dahil dyan sa nakatago na yan. Tapon mo na yan, iwan mo yan sa 2025. Iwan mo na. Next. Ang magnanakaw. Yan na naman. Huwag na magnakaw. Hindi naman ako nagnanakaw Ng tithes, kuryente. Huwag niyo pong gawin yan. Masama po yan. Huwag po. Kung di mo kaya muna, okay lang, di mo kaya. Ako po, weakness ko yan. Aircon po. Kahit nung araw pa. Kaso hindi pa namin kaya ni Pastor. Hindi ako bumibili ng aircon. Hindi ko kaya magbayad ng kuryente. Nung kaya na namin, tsaka kami bumili ng yan ang unang-una kong na appliances, aircon Dahil talagang, lahat wala kami, yan lang ang meron kami, okay na sa akin Kasi hindi ako makatulog pag mainit po. Kaya, pero hindi ako bumili nung wala pa, hindi ko pa kaya bumayad ng kuryente. Hindi ko sinabi sa kanya, darling, mami madaling araw, aakit ako sa poste
Iduduktong natin ito para magdamag yung ating aircon, pwede pa rin tayo. Tigilan mo na yan. Meralco, hindi ka nakikita. Ang Diyos nakikita ka. Alam mo, malawak yan. Nangungupit. Ayan. Matindi yan, nangungupit. Kupit dito, kupit doon, kupit dyan, kupit dito. Akala mo, oh yes, hindi ka nakikita ang kinukupitan mo, pero ang Diyos, nakikita ka. Overpricing na hindi naman dapat. Nag-overprice ka, masama yan. Dishonest yan sa harapan ng Lord. Basta panloloko sa pera, wag niyong gagawin, madidisgrasya kayo sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Pagdating sa pera, tandaan po ninyo. Matindi ang Lord. Pagdating sa pera po, napakatindi. Kaya ang nakaw, hindi lang nakaw yan eh. Balik tayo sa late. Ang late po, nagnanakaw ka rin ng oras. Dahil ang gusto ng Lord, alas 9 ka, darating ka ng alas 10 dito, isang oras na nakakaw mo sa Lord. Nakukuha nyo ba? Yung mga bisita natin, grabe, ano ba to? Alam niyo yan ang katotohanan po. Masakit. Pero tanggapin mo lang, mababago ka. Sigurado yun. Tanggapin mo lang. Maghanap buhay kayo ng marangal. Marangal ay kabubuhay. Marangal. Ano yung sabihin nun? Pumarehas ka. Huwag ka katulad sa limutan. Kung paparehas ka, walang mangyayari sa buhay mo. Sino may sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo? Ako mula noon, pumaparehas ako. Bakit umasenso ako? Kahit pa paano. Ba't ang dami ko nakikita dito, pumaparehas, umaasenso rin? Why? Isa sabi mo, pag pumarehas ka, hindi ka asenso. Sa mga non-believers po yun, pero sa mananampalataya, pumarehas ka, lalo kang aasenso pag pumarehas ka. Kaya maloloko. Maloloko mo yung tao. Ang Diyos, hindi mo maloloko. Nakatingin sa'yo ang Lord. Habang nagnanakaw ka, nakatingin sa'yo ang Lord. Nakukuha niyo ba? Magkahanap buhay ka ng marangal. Marangal. Ibig sabihin, maging honest ka. Pagdating sa hanap buhay, nakikita ka ng Diyos. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Hindi yan pinag-iyo. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Hindi nagpapasweldo sa'yo. Ang Diyos ang magpapala sa'yo. Sa akin, minsan, iniisip ko, loloko mo ko, bahala ang Diyos sa'yo. Ayun nangyayari, bahala ang Diyos sa Kanya. Next. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Ayan. Na pag nagagalit na tayo, mga salita natin, sasama na, wag. Paano ba, galit ako eh. Kahit magalit ka eh. Ang Lord ba, nakita nyo nagmura ang Lord? Hindi naman na. Nakita ba ng lait ang Lord? Isang nilait lang yan, itong mga pariseo, dahil talaga ayaw sa Kanya. Pero tayo, mga Kristiyano tayo, huwag kayong manlalait, huwag kayong masasamang salita, huwag. Kahit galit ka na, huwag. Lagi ninyong sikapin ang pangungusap ninyo, makakabuti, hindi makakasama. Kasi pag maganda sinasabi mo, kahit may kasalanan pa sa'yo yan, nagiging maayos yan kasi maganda nabubuksan ang utak niya. Pag yan sinabihan mo ng masamang salita, nabubulag lalo. Nakukuha niyo ba? Ang masamang salita, nakakabulag ng tao. Ang mabuting salita, nakapagbubukas ng isipan at utak ng tao. At yung mga salita na angkop sa pagkakataon, yung salitang pakinabangan ng mga makakarinig. Makikinabang sila. Bisan kahit nire-rebuke mo na, nakikinabang pa rin sila. Nakukuha ba natin? Yung susunod, mas mabigat. Huwag ninyo saktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin pala, pag nagsasalta ka, hindi maganda, sinasaktan mo kalooban ng Espiritu Santo. Why? Mismo Holy Spirit din yan sinasabihan mo, para Holy Spirit ang sinasabihan mo niyan. Nakukuha nyo ba? Ano man ang sabihin mo dyan, para sa Holy Spirit mo sinasabi. Nakita mo kay Peter, dumating mga kapatid si Ananias, sabi na, ito lang ba pinagbilan? Yan lang po. Ang sabi niya, ba't kayo nagsinungaling sa Espiritu Santo? Ba't Espiritu Santo, sa kanya hindi sinabi, ba't kayo nagsinungaling sa akin? Hindi. Ako kausap nyo, Espiritu Santo kausap nyo. At hindi nyo ba alam lahat ng baptize ng Holy Spirit pag kinakausap mo, Holy Spirit ang kausap mo? Yan kayo mag-ingat. Diyan kayo mag-ingat. Diyan kayo mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, ingat ka. Sapagkat, bakit huwag sasaktan ang Espiritu Santo? Sapagkat,
ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Ano ang katibayan? Espiritu Santo. Sinaktan mo. Paano ka tutubusin pagdating ng takdang araw? Pagdating ng rapture day, paano ka tutubusin? Sinaktan mo. Yan. Hindi natin alam yun. Ako ngayon ko lang hindi nakita to Pag sinasaktan mo pala Holy Spirit, nanganganib yung pagtubo sa'yo. Yung rapture day, ito mapapalitan katawan natin, nanganganib po. Malamang maiwanan ka. Pag gano'n ba? Pati kayo nanonood television kayo mga Kristiyano, na kung magsalda, kala mo kung sino, yan po, ang sasapitan po ninyo pag di kayo nagbago. Sigurado po yun. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. Lahat na may sama ng loob, taas ang kamay. Hindi ka magtataas ang kamay. Dahil saksakan ng dami, sama ng loob mo rito, umaapaw na ang sama ng loob ko sa tatay ko, sama ng loob ko sa anak ko, sama ng loob ko kay sister, kay brother, kay pastor, kay gano'n. Ang dami sa atin yan. Ang sama ng loob, ang sama ng loob, ang sama. Ano tawag? Sama ng loob. Masama ba yung sama ng loob o hindi? Masama. Kanya nga, sama ng loob, masama. Masama ang loob. Ibig sabihin, pag masama ang loob mo, masama ka looban mo. Nakukuha nyo? Why? Ang sama ng loob, pagtatanim ng masama sa puso mo. Kaya tanggalin mo na yan. Andyan pa ba kayo? Puot at galit, tama na. Huwag na kayong mambubulyaw. Sisigawan mo isang tao, huwag na. Ang sabi ni Paul, huwag, alisin ninyo ang pambubulyaw. Alisin na ninyo. Panlalait, alisin ninyo. Pananakit ng damdamin ng kapwa, alisin na ninyo. Ang daming pinapaalis ng Lord. Akala nyo kasi ang blessing ng Lord, basta ka bigay ng Lord. Hindi stupid ang Lord para bigyan ka ng blessing tapos ganyan ka. Hindi ka bibigyan ng Lord. Dahil alam ng Lord, mapapahama ka lang. Pag nagbigay ng blessing ang Lord, sisiguraduhin niya yung blessing, magiging blessing talaga sa'yo. Dahil maayos ang puso mo. In other words, kung gusto mong tumanggap ng blessing, ang ihanda mo, ang puso mo, ang ihanda mo. Sa halip, maging mabait, maawain, mapagpatawad, mabait, maawain, mapagpatawad, kayo sa isa't isa, tulad ng, may katulad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Grabe, tindi nun. Hindi sinabi, tulad si Kristo mabait, tulad si Kristo maawain, hindi. Tulad ni Kristo na mapagpatawad si Kristo. Yun ang tutularan natin. Bago yan, ito muna, pagpapatawad. Next. Romans 1:29-30. Ito sa ugali pa lang ito. Being filled with unrighteousness, covetousness, mapaghangad, and be inggit, stripe, whisperer, chismoso, chismosa, ayaw na Lord. Tigil mo na yung chismis na yan. Tama na. Mamaya, bibigyan ko ng diin yan. Mababalikan yan Next. Backbiter. Ayan. Ang daming ganyang backbiters. Ano nyo ginagamit? Yung group chat. Naku, tigil nyo yung group chat na yan. Grabe. Ang dami ko nakakita sa group chat na yan. Group chat. Pagkatapos pinag-uusapan doon, si ano ganyan, si ano laki ng ilong, si ano ganyan. Grabe kayo. Yung group chat ginagamit para magpalakasan kayo. Hindi para maglagay kayo ng samaan ng loob doon, magsama kayo ng kasiraan ng ibang tao. Hindi para doon yan. Magbago ka na, mahiya ka naman. Biro mo kanya kayo nag-group chat, group kayo, group of Christians. Tapos yan ang pinag-uusapan. Tapos Lord, pengen blessing Proud, boasters, mayabang. Tigil na kayabangan. Tigil na yung pride. Tigil na yung yabang. Tama na. Inventors of evil. Umiimbento ka ng bagay na masama. Umiimbento ka ng salita para masira lang yung isa. Grabe yan. Ikaw pala yung the great
inventor. Ikaw yun. Ikaw pala si Einstein. Kaya rin sa'yo, iniimbento mo masasamang salita para dun sa kabila, mawasak siya. Yan ang matindi. Alam niyo tawag dyan? Ayan! Backbiters! Pag sa likod ko ano-ano sinasabi mo, pag sa harap mabait ka. Pag sa likod ano-ano sabi mo, pag harap okay ka, okay, galing mo, okay ka, ganda ng ugali mo. Pag talikod mo, ayaw sabihin, ang tindi ng taong sama ng ugali ng taong. Baliktad lahat ang sinasabi, tigil na. Tama na. Mahiya ka naman sa Diyos, naririnig ka ng Diyos. Sinisiraan mo may Kristo, sinisiraan mo yung Holy Spirit. Nakukuha ba natin? Disobedience to parents. Ayan na naman, nung isang linggo, nandyan yan eh. Mga suwail sa magulang, makinig kayo. Mga anak, may pangako ang Lord sa inyo. Pag kayo sumunod sa magulang nyo, lahat daw ng gagawin nyo, pagpapalain kayo. Pero pag hindi raw kayo sumunod sa magulang ninyo, iigsi ang buhay ninyo. Baka hindi ka na umabot ng 20. Why? Suwail ka eh. Yung mga bata nga gusto yung magulang nila susunod sa kanila. Pag ganyan yung mga anak ninyo, alam niyo meron yung prodigal son po. Sa Luke chapter 15. Yung prodigal son, ganyan din, balahura siya. Binabastos yung tatay niya. Bandang ulit, sinabi niya, tay, kunin ko na yung mga anak ko. Para ibig sabihin, ayoko pasakop sa'yo. Ayoko may sumasakop sa akin. Ayoko may nagsasaway sa akin. Ayoko may nagre-rebuke sa akin. Ayoko niyan, ayoko niyan. Akin na yung pera ko. Kinuha yung pera niya. Lumayas siya. Pinigilan ba ng tatay? Hindi. Hindi siya pinigilan ng tatay. Why? Alam nung tatay kung ano sasapitan niya eh. Kumakanta yung tatay. Babalik ka rin upang ako ay aliwin. Bumalik. Why? Nagbuhay baboy yung bata eh. Kaya kayo mga kabataan, kung ayaw nyo magbuhay baboy, huwag nyo bababuyin ang magulang ninyo. Sundin ninyo ang magulang ninyo. Huwag kayo magdunong-dunungan. Hindi nyo pa kaya yan. Yung magulang nyo, nakakaalam yan. Kahit sabihin, minsan dispalinghado yung magulang mo, may alam pa rin yan. Mas marunong pa rin sa iyo yan. May experience pa rin sa iyo yan. Nakukuha ba natin? Yan yung mga characters, attitudes, behavior na dapat nating i-clear out, i-throw away this 2025. Itapon na natin. Kaya sinabi ng Bible, hubarin, tanggalin, itapon, iwanan na. Lahat ng yan, iwanan na sa 2025. The worst. Ito na po, pinakamabigat. Wala na magawa, kailangan banggitin ko eh. Ano yan dapat iwanan na yan? Kasalanan na ito. Galatians 5:19-21. Hindi makakaila ang hilig ng laman, pakikiapid. Ilan ngayon dito sa atin na gumagawa ng adultery hanggang ngayon? Ilan sa atin dito, iniwan mo pa yung asawa mo, pinagpalit mo sa iba? Grabe. Iniwan mo pati anak mo, pinagpalit mo sa iba? Nang babae ka na, iniwan mo pa yung asawa mo? Grabe yan. Napakagrabe yan. Grabing kasalanan yan. If I were you, you better live out just sa kayong ka-live-in. Mag-live out ka na before it's too late. Why? Sa ayaw mo, sa gusto mo, aanihin mo yung ginawa mong yan na hindi maganda ang aanihin mo. Sigurado yun. Dahil ang Diyos, kaya nagdagay ng lalaki at babae para magbuo ng pamilya. Hindi para magwasak ng pamilya, kundi magbuo ng pamilya. Tapos iniwan mo yung pamilyang binigay sa'yo ng Lord, tapos ka sa harapan ng ating Lord. Eh paano may anak na ako? Hindi pinag-uusapan yung anak dyan. Ang pinag-uusapan, sino ang asawa mo? Doon ka sa asawa mo. Kahalayan! Ayan, mag-ingat po kayo. Diyan sa... minsan kasi, wala akong dalang Bible. Yung Bible ko, yung sa cellphone. Meron yung Bible eh. Titignan ko. Kasi nalimutan ko yung verse. Titignan ko doon. Magugulat ka. Verse yung hinahanap ko. Makita mo, babae nakahubo. Lalaki nakahubo. Pambihira ako ito. Bible yung hinahanap ko. Ba't ito nakikita ko dito? Grabe ngayon talaga. Kanya pag mahina-hina kayo, Bible yung hinahanap ko kanina. Pero ngayon, ito pala yung hinahanap ko. Ito pala. Ayan. Ayan.
Why? Mahina ka eh. Pero pag malakas ka, hindi. Delete agad yun. May X naman yun eh. X agad, X agad, X agad. Tapos tinitigil ko na, kinukuha ko na yung Bible ko talaga. Pagdating lang sa bahay, may Bible ako, doon na lang. Kasi lumilitaw eh. Lumilitaw. Pinipilit ka talaga na panoorin yun. Eh, pag ikaw, inisip mo, nag-iisa lang naman ako dito eh. Nag-iisa, kasama mo Diyos. Kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagsamba Diyos-Diyosan, kung sino inuuna mo. Pangkukulam ito. Ito ginagawa ng mga bata. Manipulator. Minamanipulate yung magulang nila. Kinukulam yung magulang nila. Yung kinokontrol yung magulang nila. Pangkukulam yan. Iba naman sa atin sa kumpanya, kinukulam mo rin mga empleyado mo. Huwag niyong gawin. Huwag niyong gawin. Sapagkat hindi yung ginawa ng Diyos yan para kulamin mo yung mga tao. Hindi. Binigay ng Lord sa yan para pamahalaan mo, pamunuan mo na maayos na may pag-ibig ayon sa pag-ibig ng ating Diyos. Yun. Pag-aaway-away, tigil na. Pagseselos na matindi, tama na. Pagkagalit, kasakiman. Pagkakampi-kampi, pagkakabaha-bahagi. Ayun nakalagay na, group chat. Yung group chat nyo, imbis na maging blessing, yan pa nagiging dahilan, nagkakaroon ng division sa church. Kasi nga yung pinag-uusapan ninyo eh. Ang sagwa ng pinag-uusapan, kung may reklamo ka, kausapin mo yung tao, wag sa group chat. Bakit hindi mo makausap? Duwag ka eh. Duwag ka. E dinadaan mo sa group chat ngayon. Why? Duwag ka eh. Matapang ka lang magsalita ng ganyan. Sa kaharapan, wala. Kung talaga matapang ka, kausapin mo. Magkaayos kayo, hindi. Nagkausap kayo. Pagkatapos magkausap, tapos na. Bahala na ang Diyos sa inyo. Ganun lang kasimple. Pero pahabain mo pa. Magganyan ka pa. Magbahabahagi ka pa. Kumuha ka pa ng kakampi mo. Naku, grabe. Parang hindi Kristiyano. Parang hindi Kristiyano. Parang kang pagano. Ang mga pagano, ganyan. Kampi-kampi. Parang politiko. Hindi tayo politiko. Church tayo. Hindi tayo politiko. Kaya wala dapat ganyan. Pati sa bahay, yung nanay kakampi isang anak, yung tatay kakampi isang anak. Hindi pwedeng gano'n. Sama-sama kayo dapat. Walang kampi-kampi. Next. Pagkainggit. Paglalasing. Kalayawan. Sobrang kalayawan. Iba pang katulad dito, muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito, hindi na makakaroon bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi ka maliligtas pag gaganyan ka. Ano pa? Romans 1:29-31. Naging alipin sila lahat ang uri ng kasamaan, kabugtutan, kasakamian, masasamang isip, pagpatay. Ito ay character assassination. Sa likod, binabalatan mo. Pagtatalo-talo, pandaraya, masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis. Everybody shout, chismis! Tama na. Huwag na kayong gumawa ng issue. Kung may issue sinasabi sa iyo, patayin mo issue. Kasi kayo pag may issue, kayo tawagan, oo nga, no? Oo nga, ikaw naman, lilipat mo sa kabila. Oo nga, lilipat sa kabila. Oo nga, lilipat sa kabila. Oo nga. Puro kayo, oo nga. Ano mangyari? Wasak ang church. Why? Hindi nyo alam, demonyo. Sumasa-demonyo kayo na hindi nyo alam. Diretso yan. Sumasa-demonyo ka pag ganyan ka. Mahilig ka sa mga issues, palalakihin yung issues. Imbis na patayin yung issue, palalakihin pa yung issue na yan. Sa demonyo yan, hindi sa Diyos. Why? Satan came to destroy John 10:10. Kaya wawasakin yung samahan, wawasakin talaga yan. Naunawa ba natin? Next. Nasusuklam sa Diyos, hindi ka naman siguro ganyan. Walang pakundangan. Ano yun? Bastos. Bastos magsalita. Huwag niyong gawin. Dapat ang Kristiyano ma-ethics dapat tayo. Yung good manners and right conduct dapat nasa atin po. Dahil Kristiyano tayo, dapat pabulagsak kung magsalita, para tayong bastos kung magsalita. Huwag po, pirming nakaangil, pirming galit, pirming inis. Huwag niyong gawin. Ang sama mo sa harapan ng ating Diyos pag ganyan ka. Kasi dumadaan ng midlife crisis, dumadaan pag 40 years old. Ako na may dumaan din ng 40 years old.
Hindi naman ako naggagano, nagsusungit ako, nag-ano kasi oy, pasensya ka, dumadaan ako midlife crisis. Ano midlife crisis? Kristiyano ka eh. Ang Kristiyano, anak kay Kristo, wala na yung dati, bago ka na. Kaya wala na yung midlife na yan, wala na. Andiyan pa ba kayo? Ang tanong, bakit? Ilan yung kilala kong 40 anyos, hindi naman ganyan. Ba't ikaw ganyan? Gali mo talaga yan. Mahiya ka naman. Sila'y naging mga hangal, mga taksel, traidor. Ang traidor, alam niyo kung sino? Backbiters. Ang backbiters, traidor po yan. Pag sa likod, nagsasalita, huwag kayong makikisama sa traidor. Dahil isang araw, ikaw naman nachichismis yan, ikaw naman ibabackbite niyan. Maging matalino kayo. Ikaw hindi ba sa kanya, ginanya niya, ikaw pa kaya? Maging matalino. Huwag kayong bili ng bili. Pag may sinasabi issue, bili kayo ng bili. Hindi mo lang isang araw, ikaw ang i-issue niyan. Why? Traitor yan eh. Traitor. Sa Tagalog, traidor. Yun po yun. Naunawaan po. Alam nyo, pinalalambot ko na lang to eh. Mga walang puso. Naku, Diyos ko, may tao pala walang puso. Walang puso. Yung sabi walang puso, grabe kang manakit ng kapwa mo. Kaya walang puso. Hindi marunong lumingap sa kapwa. Hindi marunong umunawa sa kapwa. Yan po dapat sa atin. Dapat umuunawa ka sa kapwa mo. Yan ang gusto ng Lord. Kahit nagkamali na sa'yo, uunawain mo pa din. Ganun. Pero sasabihan mo siya. Kaya lang uunawain mo pa rin, pang unawa, nandun pa rin, huwag lalabas sa bibig mo, yung mga hindi maganda salita, wag. Kontrolin mo yung sarili mo, matuto ka mag-control sa sarili mo. Ang pagkocontrol sa sarili po ay, holiness po yan. Kabanalan yan, sarapan ng Lord. Colossians 3:8-9. But now, you yourself are to put off, hubarinan ninyo, ayun uli, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Tama na. Next. Do not lie. Ayun na naman. One another since you have put off the old man. Hinubad na ninyo yan, huwag nyo na isuot uli. May preaching ako niyan eh. Ang pagbabalik. Anong pagbabalik? Intay tayo na intay ng pagbabalik ng Lord. Hindi mo alam, yung dati mo, bumabalik na pala sa'yo. Yun na hindi mo nakikita. Darating na, Lord, hintayin ko yung pagbabalik na Lord. Hindi mo alam yung dati mo, bumabalik na sa'yo. At marami sa atin, hindi nyo lang alam. Bumalik ka na sa dati na hindi mo alam. Nasa dati ka na naman ngayon. Dating buhay. So, ibig sabihin, clear out, put off, hubarin, iwanan, itapon mo na lahat yan. Itapon na. Why? To make room for the new harvest. Itapon mo na lahat yan para dumating yung bago, dumating yung maganda, dumating yung bagong blessing sa'yo. Sa kanila, literal. Clear out the old grain. Ubusin nyo lahat yung mga old grains ninyo, mga pananim, mga anin nyo, ubusin nyo lahat. Kasi, why? To make room for the new grain. Kasi may bagong darating. Pupunin ko ulit. Bless ko ulit kayo. Literal sa kanila. Sa atin po, clear out the old nature. Clear out masasamang ugali, kasamaan, lumang kasalanan. Tama na. Clear out na. Why? To make room for the new harvest of blessings sa 2026. Para meron kang blessings sa 2026. Listen carefully. Pakinggan nyo, Mege, matatapos na ako. That means, pag hindi mo iniwan yan, hindi ka nagbago sa isang taon, ibig sabihin, ayaw mong bigyan ng room, ayaw mong bigyan ng pagkakataon, pumasok yung bagong blessing sa'yo ng Lord para sa'yo sa susunod na taon. Ayaw mo. Dahil ayaw mo magbago. That means, pag hindi mo iniwan yan, hindi mo inalis, hindi mo tinanggal, masamang ugali, masamang ginagawa, masamang asal, masamang sinasabi mo sa kapwa mo, lalo pag inis tayo, pag hindi mo iniwan yan, yung kasalanan mo or hindi ka nagbago sa next year, ikaw mismo nagsasara ng pinto o ng room ng pagkakataon para pumasok ang bagong blessing sa'yo. Ikaw mismo nagsasara. Why? Ayaw mo magbago. Ilang beses ka nang sinabihan, ayaw mo pa din. Ano
Ano gagawin ng Lord? Sige, hingi ka. Lord, pengen blessing. Bago ka. Lord, pengen blessing. Bago ka. Oy, pengen blessing. Oy, bago ka. Oy, bago ka. Clear out the old. Yan pirme sagot sa'yo ng Lord. Lord, pengen blessing. Bless mo ako sa 2026. Walang problema. My children, my child. But, you must, you have, you should clear out the old. Alisin mo lahat ang luma. Yan. Diyan uunat ang kamay ko. Kaya minsan, siguro nagtataka ka. Kasi nagsisimba ka. Nagpe-praise and worship ka. Talagang consistent. Nagpe-pray ka, consistent right? Okay din. Nagmi-ministry ka pa. Umaten ka lahat ng gawain. Pero wala ka pa rin blessing. Why? Samantalang yung iba, hindi nga nagmi-ministry, pero matapat naman, nagsisimba. Pero ang daming blessing. Why? Baka nag-clear out ng mga old niya sa buhay yung isa. Or binago niya yung pinababago ng Lord sa kanya. Kanya siya ang bine-bless. Ikaw, tigas ulo mo Ayaw mong sumunod, ayaw mo magbago, taas ng pride mo, ayaw mong kontrolin sarili mo. The result, sa next year, antay ka sa wala, asa sa wala. Why? You don't want to clear out your old habit, character, your sins, to throw away all those old things. Why? To make room for the new blessing. Ayaw mong itapon Bigyan mo ng daan. Bigyan mo ng pinto. Bigyan mo ng avenue. Huwag mong barahan yung sarili mong blessing. Huwag mong barahan. Yang sa tuloy-tuloy dumaloy sa iyong blessing. Isa lang ang gagawin mo. Magbago ka lang. Always remember the condition. Clear out the old, make room for the new. In what way? Ito na, Leviticus 26:3. Enumerate natin. Kung lalakad kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, kung iingatan ninyo ang aking mga utos, kung inyong tutuparin ang aking mga utos, una, pamumuhay mo ang salita niya. Pangalawa, iingatan mo ang salita niya. Pangatlo, iingatan mo para sa may mo susundin mo. Pang-apat, gagawin mo ang salita niya. Pag yan ang ginawa ninyo, I guarantee you, brothers and sisters, yan tatlong kondisyon na yung ginawa natin, 2026, aapaw ang blessing sa'yo ng ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. O, sino-sino gusto i-bless ng Lord? Clear out the old to make room for the new. Ngayon, sino-sinong willing na sumunod o i-clear out lahat yung mga lumang buhay sa kanya? Taas ang kamay. Sino-sino may gusto? Now, may gagawin po tayo. Ito pong gagawin natin, symbol lang po ito, simbolo po. Simbolo ito na nais mo talagang iwan, nais mo itapon talaga, yung masama ugali, masamang gawa, gusto mo talagang mawala na sa'yo, yung gagawin natin. May mga lobo kayo. Yung sa lobo ninyo, isusulat ninyo kung ayaw nyo na gusto nyo mawala sa inyo. Kunyari, ugali. Lagay mo na ugali. Generalize na lang. Kasalanan, lagay mo lang ganon. Tapos hipan nyo na. Pagkahipan, sabay-sabay natin pabubutukin. Sige po, sulatan ninyo. Naniniwala ba kayo? Ito, pinakamaingay na New Year natin. Dahil nakalagay sa lobo na yan, gusto natin mawala sa Lord, nalulugod ang Lord pagka ganun mo. At the count of 3, ha? 1, 2, 3!
Sigaw lahat! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Come on, let's shout! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Wala na yung dati! Wala na yung luma! Wala na yung dati! Sigaw lahat! Bagong buhay na! Praise the Lord! Woo! Come on, praise! Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, and praise when I'm doubting. A praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowned. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Jesus. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Salamat po sa ating Panginoon dahil muli na naman po tayong in-enlighten po ng ating Panginoon upang iwanan na po yung ating po mga lumang mga bagay sa ating po mga buhay upang tayo po'y lumago po sa pananampalataya at pagpalain po ng Diyos. Amen po mga kapatid. And this is very timely message po sa ating po lahat para sa ating naman po mga guest na nandito, sa mga first time visitors, sa mga first time viewers po natin dahil kayo po ay kinausap po ng ating Panginoon para iwanan na po kung ano man po ang mga kasalanan natin, yung mga bagay na nagpapahirap po o rumahad lang po sa iyo upang hindi ka makalapit sa Diyos. Alam niyo po, hangarin po natin na magbagong buhay, maging matuwid ang ating pong landasin at hindi pa po huli ang lahat dahil kaya kang baguhin ng ating Diyos. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang estado mo sa buhay, ang kailangan mo lang gawin is to seek God, hanapin mo siya, na nandoon ang buong pagpapakumbaba
at anyayahan niyo po siya sa inyong buhay. At higit sa lahat, tanggapin niyo po ang ating Panginoong Jesucristo bilang sarili ng pagligtas, and you have to believe in the gospel of Jesus Christ for you to be saved. So sa mga bisita na nandito, pag sinabi natin kaligtasan or salvation, ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malino na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya lang po, ang tanong is believing enough. Pag tayo po ba'y nanampalataya at naniwala, wala na tayong gagawin. Hihinto o tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 17, sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? Sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, kundi ang gospel po ay sinusunod. But the question is, how will you obey? It is found in the book of Acts, chapter 2, verse 38. First, we're going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness at naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ikaw na yung pinakamasamang tao sa balatan lupa. Marami kang kasalanan na nagawa, marami kang mali na nagawa sa iyong buhay. But for as long as nandun po yung genuine repentance, yung taos puso na pagsisisi, believe me my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ibabautisman sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, kung una, siya'y namatay, tayo naman papatayin na natin ang ating pong mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi. Pangalawa, siya na ba'y nililibing, tayo naman ililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po ay pag-aalis po ng ating pong mga kasalanan. Ang pangatlo po, tayo naman po tatanggap naman po ng kaloob ng Espiritu Santo. Siya naman po ay nabuhay na magmuli. So diyan po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus chapter 3, verse 5. So napaka-importante na ito po ay maganap po sa ating buong buhay. Pag natanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga bisita na nandito, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kailangan. Kung minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit? Sarili mo lang. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi natin power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay nito ay kailangan maganap sa ating mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga bisita, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Pikit po ninyo yung mga mata? And just whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan, sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry, patawarin mo po ako. Just whisper a short prayer to the Lord. Ibulong mo lang sa Panginoon na patawarin mo ko, Lord. Kung marami man ako nagawang kasalanan sa iyo, please forgive me. At habang nakayuko ang inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay sa mga bisita na nandito? Patuloy na iyuko ang mga ulo po ninyo, pikitan ninyo mga mata. Tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita, please repeat after me habang nakayuko at nakataas ang 2 kamay. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo lumalapit po ako sa inyo bilang isang makasalanan. bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkakamali pagkukulang. at pagkukulang.
Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas. bilang sariling At tagapagligtas. tinatanggap po kita Tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw at sa ikatlong araw ay nabuhay na magbuli. ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan niyo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay. ng bagong buhay. At idagdag mo po ako At idagdag niyo po ako sa iyong kaharian. sa inyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, sa kanan po ninyo, pwede po ba na sumunod lang po kayo sa green flag na yun sa lahat po ng mga bisita na nandito. Yung pong green flag na nakataas po, sunod lang po kayo sa kanila. Explain lang po sa inyo further. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Samantalang sa mga first-time viewers po natin, you may contact or message us sa ating pong FB page para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism, mga kapatid. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Lud, sa mensahe ng kaligtasan. Sampalakpak po sa lahat po ng lumapit sa harapan. Salamat sa Diyos na patuloy na nagsasaboy ng Kanya pong habag. At ngayon po ay marami pong mga lumalapit na sa ating Panginoon. Yan ay bunga po ng ating mga medical mission dito po sa lugar na ito. Alright, tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Genesis chapter 8, verses 19 to 21. Every animal, every creeping thing, every bird, and whatever creeps on the earth, according to their families, went out of the ark. Then Noah built an altar to the Lord and took off every clean animal and of every clean bird and offered burnt offerings on the Lord. And the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living thing as I have done. Imagine, mga kapatid, na dumanas po ng delubyo ang nakaraang panahon, at pinili ang family ni Noah ang ligtas. Iningatan ng Panginoon ang family ni Noah, kaya isa-isa po silang lumabas. Katulad ng pangangalaga ng Lord sa atin, di po ba? So, kaya naman, karampatan naman ng lumabas ni Noah. Anong ginawa ni Noah? Nag-alay siya sa ating Panginoon. Kasi ang alay niya ay pasasalamat sa Diyos dahil nakaligtas sila. Lahat ng tao sa mundo ay patay. Family lang niya at yung kanyang mga hayop ang natirang buhay. Kaya naman pag tayo po ay nag-alay sa Panginoon at ang alay natin ay katanggap-tanggap sa ating Diyos, anong sabi ng Lord? Inaamoy pala na yan. Yan ay like soothing aroma na nakakapangako po siya sa kanyang sarili para sa lahat. Anong pangako ng Lord? Hindi na niya muling i-curse ang ground sa pamamagitan ng water. So mga kapatid, kapag tayo po ay naghahandog sa ating Diyos, merong binibigay ang Panginoon sa atin na kung saan blessing. Hindi mo lang alam yon. Pero alam ng Lord kung ano ang kailangan mo. At yan ay isa-isang dumarating sa buhay natin. Amen? Ngayon po ay pagkakataon natin upang tayo po ay makapaghandog sa ating Diyos. Dahil sa nakaraang taon, iningatan niya tayo kahit na ano pang pagsubok ang dinanas mo sa buhay mo. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give
Diyan po sa ating AVP. At maraming salamat din po sa mga kapatiran walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Sabi mo sa katabi mo, iwaksina natin ang ating masamang ugali. Tinalakay na ng Panginoon kung ano-ano ang masamang ugali at yan ay pinaputok na natin kanina. Ibig sabihin, kunin mo na Lord, ayaw ko na nito, ayaw ko na rin ng tamad. Marami sa atin dito tamad din, ayaw ni Lord yun. Di po ba? So kasama po yan sa kahalayan na ayaw po ng Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyo sapagkat naramdaman namin, Lord, na buhay ka. Every time na kami po ay magtitipon. Lagi mo kaming kinakausap, Lord. Katulad kami ni Moses, Lord, na kinausap mo. Ngunit mas mapalad kami kasi sa amin po detalyado na ang mga salita mo kung paano namin gagawin, kung ano ang gusto mo. Kaya maraming salamat sa paggamit po sa aming beloved Bishop, Lord. Nawa ang mga salitang pinunla mo sa aming isip at puso ay manatili, Lord. Tulungan mo na ang aming mga puso ay magsilbing matabang lupa na pagkahasik ng salita ng Diyos ay ipinamuhay at mamunga. Kailangan po kami mamunga, Lord, para nang sa ganon ay magamit po kami sa pagdadala ng maraming kaluluwa. Alam namin na malapit ka nang babalik, Lord. Kaya ingatan mo po ang kabuuan ng Jesus Christ. To God be the glory. And na wag nang magkaroon, Panginoon, ng isa. Kahit isa, Lord, wag nang ma-deceive ng kaaway. Kundi lang ang lahat ay intact, O Diyos, na manatili sila sa church na to. That in the name of Jesus, basbasan mo ang kaisipan, bigyan mo ng wisdom, Lord, lalo higit ngayon sa darating na 2026. At ang mga katawang lupa, tulungan mo po, Lord, na ingatan ang bawat isa. Ilayo mo, Panginoon, sa mga fatal accidents, sa mga deadly diseases, at sa mga masasamang bagay, Lord, na mga nangyayari ngayon sa paligid. And Lord God, patuloy mong ibuhos ang masaganang pagpapala. Bigyan mo ng trabaho ang mga walang trabaho. Paunlarin mo, Panginoon, ang negosyo ng mga anak mo na nalulugi. Ipakita mo, Panginoon, ang kapamaraanan kung paano iaahon ito. Bigyan mo, Panginoon, ng sufisyente, hindi lang kasya, para magkaroon din kami ng ipangahasik sa iba. Ingatan mo rin ang aming bansa, Lord. Patuloy mo bigyan ng katalinuhan ng aming mga leaders at ng nasa ilalim niya upang ang bansang ito ay patuloy na mamuhay sa ilalim ng iyong dakilang kalooban. Dalangin namin na makinig po sila ng salita ng Diyos, makarating sa kanila ang mabuting balita kung paano po makaliligtas. At ang bawat isa sa amin, Lord, ay gamitin mo sa paghayo at abutin ang lahat ng mga kamag-anakan, lahat ng mga friends, at kung sino pa man ang ibibigay mo po sa aming lahat. Ingatan mo rin, Panginoon, ang iglesia na to. Tulungan mo po kami sa lahat ng mga plano namin, Lord, lalo na po sa 2026 na palaganapin ang salita ng Diyos sa buong bansa, Lord. Na nawa po, ang aming pong pagpupunyagi ay hindi po maaksaya, kundi matupad, Panginoon, ang plano mo na magkaroon ng maraming tao na magkakaroon ng kaligtasan. Ingatan mo po bawat sa pag-uwi at pagpalain mo rin ang lahat, Panginoon, ng mga tumanggap sa harapan. Tulungan niyo po sila na wag lang ngayon na tumanggap, kundi lagi-lagi po sila makadalo ng gawain. Pagpalain mo rin at payabungin ang mga anak mo na patuloy na nagbibigay sa inyong gawain. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. Happy, happy New Year. A blessed day, dear brethren.
Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service next Sunday at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. As we move forward into the new year, please take note that our church's online activities such as My God Connection, Servants Force Devotion, General Bible Study, Prayer Warriors, and JET will resume on week of January 12. We are excited to gather again as one body in Christ, ready for another year of worship, growth, and service. Attention 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It is the perfect place to hold your 1FC meetups, quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! One Following Christ has officially launched its Facebook page. Stay updated with the church's discipleship program, be inspired by the stories of transformation, and be encouraged to join the happy community of 1FC. Scan the QR code to visit the One Following Christ page or visit us at facebook.com/1FC Discipleship. Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday.